kapatid. Masigabong palakpak, pinagpalang palakpak, hallelujah. At sabi mo sa katabi mo, you are blessed today. Sige po, sabi mo, you are blessed today. Praise God, hallelujah. Naniniwala ba kayo na tayo ay pinagpala ng Diyos sa araw na ito? Okay, minsan pa sabi mo sa katabi mo, you are highly favored. Sige po, bago tayo makinig ng Word of God, kinagawian natin, kinasanayan natin, at kinagawian natin ang magdeklara ng mabubuting bagay. Of course, we will do it with faith, with boldness, and confidence. Sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord, greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Sige, palampakan natin si Jesus. Sansantaya po, brethren in Christ, ang ating pong mensahe about the attributes of God or kalikasan at katangian ng Diyos. And we're now here in Book 3, which is entitled, Who He Is Within Us. Sino ang Diyos habang siya ay nakapanahan sa ating mga puso. In Psalms 57:1, Be merciful and gracious to me, O God. Be merciful and gracious to me, for my soul takes refuge and finds shelter and confidence in you. Yes, in the shadow of your wings will I take refuge and be confident until calamities and destructive storms are past. So dito mga kapatid, makikita mo natin that God will be our refuge. Kapag tayo ay may mga pinagdadaanan, kapag tayo ay mayroong nararanasan, kapag tayo ay mayroong hinaharap sa buhay, ang Diyos ang ating kanlungan at Diyos ang ating kublihan. Let us review, brethren in Christ, part 1. Siya ang Diyos ng katiyakan. He's the God of assurance in Proverbs 3:26. Part 2, siya ang Diyos ng kasiguruhan. He is the God of guarantee in Psalms 19:9. And part 3, siya ang Diyos ng kalakasan. He is the God of strength in Psalms 28:7. And part 4, siya ang Diyos ng kasiglahan. He is the God of stamina in 2 Thessalonians 2:16. In part 5, siya ang Diyos ng kagalakan. He is the God of joy in Nehemiah 8:10. And part 6, siya ang Diyos ng kasiyahan. He is the God of happiness in Job 1:10. And part 7, siya ang Diyos ng kakontentuhan. He is the God of contentment in Hebrews 13:5. And part 8, siya ang Diyos ng kasapatan. He is the God of satisfaction in 2 Corinthians 12:9. And part 9, siya ang Diyos ng kasagutan. He is the God of answer in Jeremiah 33:3. That was last Sunday. And we tackled 3S, brethren in Christ, regarding sa katugunan ng Panginoon. God is the answer for salvation. God is the answer for supplication. And God is the answer for supernatural things, brethren in Christ. Now, we are here in part 10, brethren in Christ. Siya ang Diyos ng katugunan. He is the God of provision. Sabi nga po natin, provisions. Kukunin po natin mga kapatid sa Genesis 22:7 and 8, 14. Sabi po dito sa Genesis 22:7 and 8, at nagsalita si Isaac kay Abraham na kaniyang ama na sinabi, Ama ko, at aking sinabi, narito ako anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapwa, yumaong magkasama. At pinanganlan ni Abraham ang dakong yaon ng Jehovah Jireh. Gaya ng kasabihan, hanggang sa araw na ito,
sa bundok ng Panginoon ay nahahanda. In Amplified Version, and Isaac said to Abraham, "My father," and he said, "Here I am, my son." Isaac said, "See, here are the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt sacrifice?" Abraham said, "My son, God himself will provide a lamb for the burnt offering." So the two went on together. So Abraham called the name of that place, "The Lord will provide." And it is said to this day, "On the mount of the Lord it will be provided." So mga kapatid, makikita po natin ang istorya ng mag-ama ni Abraham at saka ni Isaac. Because the Lord asked Abraham to offer his son, Isaac. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, "Ihandog mo ang kaisa-isa mong anak, pinakamamahal mong anak, natatanging mong anak, ihandog mo sa akin." And Abraham obeyed. Sabi ko nga, mga kapatid, si Abraham has sufficient time to change his mind. Bakit? Papuntang Mount Moriah, it took for 3 days. At mga kapatid, pwede pa siyang mag-change mind. Praise God. Pero while they were walking on, papunta po sa Mount, mga kapatid, makikita po natin na tanong ng tanong ang kanyang anak. Sabi ng kanyang anak, narito yung apoy, narito yung kahoy, nandito yung itak. Sabi niya gano'n, asa nang ihahandog? Isa lang ang lumabas sa bibig ni Abraham. Sabi ni Abraham, "God will provide." So dumaan ang agahan, tanghalian, hapunan, at gabi natulog sila. Siyempre, hindi sila naglalakbay ng gabi. Nagtanong na naman yung anak, "Pa, nandito yung kahoy, nandito yung apoy, nandito yung itak, asa nang ihandog?" Sabi ni Abraham, "God will provide." The following day, the second day, mangutang na naman ang anak, "Pa, naandyan ang itak, naandyan ang kahoy, naandyan ang apoy, asaan ang ihahandog?" Sagot na naman ni Abraham, "God will provide." Dumating ang agahan, tanghalian, hapunan, same thing. At on the third day, malapit na sila doon sa Mount, mga kapatid, sa pupuntahan nila. Nagtanong na naman si Isaac, "Pa, nandito ang apoy, nandito ang itak, nandito ang kahoy, asa niya handog?" Isa lang ang sagot lagi ni Abraham. Anong sabi niya? "God will provide." What happened? Pagdating nila doon sa dulo, nakita nila na mayroong tupang nasasabit ang sungay doon sa isang maliit na puno. Praise God. At tulad ng ating pag-aaral, sa Mount Moriah, 3 days, mataas siya. Praise God. At ang mga tupa, hindi yan mahilig sa mga mataas. Gusto nila yung mga mabata. It is impossible na magkaroon ng tupa doon sa taluktok ng bundok. Are you following, church? Praise God. Pero, dahil si Abraham, ang lumalabas sa kanyang bibig, God will provide, nang nag-manifest, mga kapatid, sa kanya. Kaya, instead ng anak niyang ihandog, ang tupa ang naihandog sa Panginoon. Makanyan mo rin yung sitwasyon tao, mga kapatid. Minsan, wala tayong pambayad ng bahay. Tama? Minsan, wala tayong pambayad ng minsan ng tubig. Wala tayong minsan pambayad ng sabihin natin, ano man tawag dyan? Wi-Fi. Yung connection natin, minsan wala tayo. Minsan wala tayong budget. O anong sasabihan tamo? Alang pera. Pag wala tayong pambayad ng bahay, ang sasabihin natin, God will provide. Pag wala tayong pambayad ng kuryente, ang sasabihin natin, God will provide. Pag wala tayong pambayad ng tubig, God will provide. Kapag wala tayong pambayad ng internet, God will provide. Pag walang budget, isa lang ang lumalabas sa bibig natin, sabi natin, God will provide.
O ngayon, ala kang pera, na ano sasabihan mo? God will provide. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kasi habang inuulit-ulit mo mga kapatid, sabi nga sa pagtuturo, as you repeat the words, it registers in your mind. Nai-inculcate ang inyong mind. At pag nai-inculcate sa ating kaisipan, the moment your heart will believe. Kaya lagi po natin binibigkas, God will provide para ma-inculcate sa kaisipan natin, and later on, our heart believes. Tama? Tama po ba? O sino may pangangailangan? Ang hindi sumagot, bahala ka sa buwan. Sino po may pangangailangan? Ano sasabihin natin? God will provide. Palampakan natin si Jesus. Hallelujah. Patuloy tayo, mga kapatid, sa the heart of God's attribute. The Lord will provide all physically. The Lord will provide all materially. And God will provide all spiritually. Mga kapatid, lahat ipro-provide ng Lord physical. Anong kailangan mo sa physical? Kagalingan, kalakasan, kalusugan, God will provide it. Hallelujah. Anong kailangan mo material? Kailangan mo ng pera, kailangan mo ng budget, kailangan mo ng makakain, kailangan mo ng dalamtin, material. God will provide. And the Lord will provide spiritually. Kailangan mo ng kalakasan spiritual. Gusto mo maging masigla, gusto mo maging masigasig, gusto mo maging mainit sa Panginoon. Spiritually, God will provide. Kaya mga kapatid, yung vital na yan, physically, materially, spiritually, remember that God will all provide. O sabi mo nga, I like that. Hallelujah. Sabi ng Proverbs, alam niyo po yung mga tao kung saan dumidepende? Sabi ng Proverbs 11:4, ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng poon, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Listen up. Riches provide no security in any day of wrath and judgment, but righteousness, uprightness, and right standing with God delivers from them. Napansin niyo po, kahit ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo, you own everything in this world, pero kung hindi ka Kristiyano, that riches cannot provide security. Ang daming mayayaman sa Pilipinas, pero nang tamaan ng cancer, ang kayamanan nila walang nagawa. Tama ba mga kapatid? Yes. Praise God. Riches cannot provide security. Only God can provide security. Amen? Maliwanag ba yun? Hindi natin sinasabi, hindi natin kailangan ng kayamanan. Kailangan natin. Kailangan natin ng pera sa ministry. Pero put in your mind that riches cannot provide security. If you want to be secure, only God can provide. Sabi mo nga sa katabi mo, you are secure in the Lord. You are secure. Agree ba kayo dyan? O sabi mo, you are secure in the Lord. Kaya kayo, pagka nakikinig kayo ng word of God, hanap kayo ng katabi para may kausap ka. Hallelujah. Amen. Alam ka sasabihan, sabi mo sa katabi, may ikamong dilikit. O dito sasabihan mo, itang luklukan. Siyempre, mantun kang kasipin, parating kang kakausap. Are you heard, church? Ating kang kasabi. Hallelujah. Kasi dito sa church, gusto ko laging nagpa-participate. Sabihin mo sa katabi mo, kung alam kang kasipin, yung kasabi mo, yung sarili mo. Praise the Lord. Diba? Kita mo yung may katabi, masarap yung may merong hindi jowa ha, katipan. Maliwanag yung katipan. Kapag kinagat ka, kakagatin mo rin siya. Kung minahal mo siya, mamahalin ka rin niya. Pero pa magkatipan, pariho. Pariho, hindi lang lalaki nag-a-adjust, hindi lang babae nag-a-adjust. Pariho silang mag-a-adjust. Tama? Hindi lang lalaki ang magbabago, hindi lang babae ang magbabago. Pariho kayo magbabago.
Kasi pag isa lang ang mag-a-adjust, manulustrain yan. Amen? Amen? Hindi dahil sabi ko nga, minsan nababasa ko, ang mga babae lagi daw tama. Hindi yan totoo. Sabi siya laging tama. Praise God. Ang babae, hindi nagpapatalo lang. Amen. O kami nakaka-relate. Pero ang sinasabi ko mga kapatid, what I'm pointing out is, pag nakikinig ka ng Word of God, see to it, dating ka kasiting. Nasasabi mo ba ng Mark sa katabi mo na secured siya kay Lord? O hindi ka naman nagsasalita, nagsiselfon ka eh. Sa susunod po, may mga po tayo, may mga magkakamera. Kakausapin yung sikreto lang. Pag mayroong nagsiselfon, pipicturan lang. Tapos magugulat kayo nandito sa screen. Kayo, no? Para medyo magkaintindihan tayo. Amen. Sayang, ang ganda ng mga mensahe, pinaghahandaan ko yan ng isang linggo, tapos makikinig ka ng wala lang. Hirap, ang gaganda ng mga mensahe natin. Ngayon, kung tatanungin ko kayo, ano bang inyo naintindihan? Basta, may mensahe si Pastor. Anong mensahe, Pastor? Amen? Are you her church? So again, we can only be secure in the Lord. Sa kayamanan, wala yan. Mga bahay na yan, maiiwan yan, everything. Praise the Lord. At dagdag pa po, kaya minungkahi ni Pablo kay Timoteo, sabi niya, 1 Timothy 6:17, ang mayayaman, sabi mo nga sa katabi mo, ako yun. Parang ayaw niyo. Ang mayayaman, sino yun? Ako yun. Praise the Lord. Sabi ko nga sa iyo, ang kinig mo ng mayaman, kasi minsan nabasa ng kayamanan, yung hawak, hindi ho. Mula nang isilang kayo ng gatas ang 19 plus sa'yo, ilang tubig ang nalagok mo, ilang kanin ang nakain mo, ilang manok, ilang kilong manok na ang nakain, baboy ang nakain. Madami na. Kung pipintay mo si Mikailo, milyon na ang nakain niya. Praise the Lord. Amen? So, milyonaryo tayo. Sabi nga, mayaman. Ano sabi doon? Praise God. Tagalog pa lang tayo. Hindi ka mamaligwan eh. Hindi kita naman, ala namang emergency. Praise God. Ang mayayaman sa sanglibutan ito ay pagpilinan mo na huwag magsipag mataas na pag-iisip at huwag umasa saan? Sa mga kayamanang di nananatili. Kundi, sabi niya, sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Sabi niya, as for the rich in this world, charge them not to be proud and arrogant and contemptuous of others, nor to set their hopes on uncertain riches, but on God, who richly and ceaselessly provides us with everything for our enjoyment. Gusto ko po yan. God who richly, hindi kaunti, and ceaselessly, walang humpay, walang tigil, provides us with everything. Bakit i-provide ang everything? For us to enjoy. Sabi mo, enjoy. Kaya ka payayamanin ng Lord para mag-enjoy ka naman sa isip. Ang sarap kayo naman nag-enjoy tayo sa isip, di ba? Pagkatapos ng gawain, pupunta sa ang pamilya nila, Sister Joy sa isip, doon sila maglalunch. O di ba, ang sarap ng ganun? Amen? Masaya ba kayo? Palakpakan natin si Lord. Kaya tayo, i-bless ng Lord kasi gusto ng Lord mag-enjoy tayo sa buhay. Amen? Sabi ko nga, yung magkasintahan, ang sarap na magkasintahan na hindi lang kayo hanggang hallelujah. Maganda yung magkasintahan na dumarating dito sa mga magagandang lugar. Amen? Ako po, nung nanliligaw ko dati sa asawa ko, kayabangan ko lang kasi naman, praise God, kumain kami sa magarang restaurant. Alam niyo po, habang kumakain kami, inaawitan kami ng live ng mga sweet music. We
delight. Wow naman, napaka-sweet naman, napaka-romantic naman. Pero pagkatapos namin kumain, after 2 hours, 3 hours na pag-uusap namin, kasi dahan-dahan lang kami kumain para makapag-talk. Alam niyo po magkano ang bill ko? 12,000. Gusto ko maisuka yung inahin ko. Pero again, pag mayroon tayo, alam niyo po, mahirap maging mahirap. Pero pag may pera tayo, we can enjoy life. Amen? Are you in church? Kaya dalangin ko, yumaman tayo lahat. Amen? O sabihin mo, hello rich. Kaya pero wag tayo magdepende sa kayamanan. Kay Lord pa rin tayo magdepende kasi siya ang nagbibigay sa lahat ng ating pangangailangan para tayo maging masaya. Amen? At dagdag pa po, mga kapatid, sa Luke 7:16, at sinidlan ng takot ang lahat at tinawalhati nilang Diyos na sinabi, lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Maganda sa English, profound and reverent fear seized them all. And they began to recognize God and praise and give thanks, saying, a great prophet, which referred to Jesus, has appeared among us, and God has visited His people in order to help and care for and provide for them. Kaya pala si Jesus nagkatawan tao kasi ang purpose, mga kapatid, to help and to care for and to provide. Sabi mo nga, hallelujah. Kaya kung may Jesus ka, pinakamasaya ka sa buhay. Bakit? You have Jesus who will provide your needs. Amen? Palapakan natin si Jesus. 4 na S ang ating aaralin. Number 1, praise God. God provided us salvation. Unang binigay ng Lord, kaligtasan. And He has given that salvation already sa bawat isa. Basa tamo. Romans 3:24, palibhasa ay inaring ganap na walang bayad, libre ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. All are justified and made upright and in right standing with God freely and gratuitously by His grace, His unmerited favor and mercy through the redemption which is provided in Christ Jesus. Kaligtasan na iprinubay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, now that you are saved, sige, kausapin mo, English tayo ng konti, sabi mo, now that you are saved, you know what's next. Anong kasunod? Pag niligtas ka, hindi lang naman ililigtas ka. Aalisin ka sa kasalanan, aalisin ka sa kamatayan, aalisin ka sa kaliliman, dadaling ka sa kabuhayan, kaliwanagan. Siyempre, gusto ng Lord, kaya ka niligtas para lalo ka pagpalain niya. Amen? So sabi mo nga, salvation. So ang Lord ang nagpro-provide ng kaligtasan. Hindi relihiyon, hindi sino pa man, only God can provide salvation. Sabi mo nga ulit, salvation. So, kaligtasan saan? Sa karamdaman, kaligtasan sa kahirapan, kaligtasan sa ano pa mang bagay, mga kapatid, we are saved. Attribute number 2, God provided us, what's next? Security. Sabi nga ninyo, security. Hindi gwardya, yung tinutukoy dyan. Mga kamata naman na may si Lord magbibigay ng gwardya. Hindi ho. God will provide us security. Tingnan po natin, mga kapatid. Basa tayo. Hallelujah. Jeremiah 33:9. At ang bayan ito ay magiging pinakapangalan ng kagalakan sa akin, pinakakapurihan at pinakakalwalhatian sa harap ng lahat ng bansa. Kahit kinikira ngayon ng Israel, praise God, sila yung bayan ng Diyos. Sabi niya, lahat ng bansa sa lupa na makakarinig ng lahat ng mabuti na gagawin ko sa kanila sa Israel at mga tatakot at magsisipanginig dahil sa lahat ng buti
at dahil sa lahat na kapayapaan na aking pinagsikapan sa Kanya. Maganda sa English para mabasa natin. And Jerusalem shall be to me a name of joy, a praise and a glory before all nations. Kasama na po ba ang Pilipinas dyan? Of course, all nations of the earth that hear of all the good I do for it, and they shall fear and tremble because of all the good and all the peace and all prosperity and all security and all stability I provide for it. Grabe si Lord. Sa kabila ng Israel ay pasaway, ang Diyos hindi nagbabago. Mabuti pa rin ang Diyos sa kanila. Bakit? Because He will provide them peace, prosperity, security, stability. Pag sinabing stable ka, kahit may nagsisikinig, kahit may problema, hindi ka patintinan. Stable ka, prosperous ka, praise the Lord, may kapayapaan ka, at higit sa lahat, secure ka. Alam niyo po ang mga magulang kung bakit nag-iimpok yan. Why they strive? Bakit nagsisikap magtrabaho? Kasi mga kapatid, isa lang ang dahilan, they wanted to secure their family. Tama ba? Gusto nila i-secure ang kanilang family. Sabi mo nga, ulit sa katabi mo, security. Kaya kay Lord lang tayo secured. Amen? Amen? Hallelujah. Natutuwa po ako kasi yung aking anak, nakakausap ko na po ngayon sa nakakausap ko na po sa messenger. Sabi ko, kilala mo pa ba ako? Sabi niya, oo po. Mag-alam yung aking anak. Praise God. Sabi ko sa kanya, sino ako? Kayo po yung papa ko. Masaya ako dahil kilala ako. Sabi ko, anak, minsan magbanding tayong dalawa. Sabi niya, gusto ko sama si Lolo. Pagkasama si Lolo mo, ayoko. Gusto ko ikaw kasi alam niyo po, yung anak ko, miss na miss ko yan eh. Sabi ko nga, ipapamper ko yan. Lahat ng gusto niya, ibibigay ko sa kanya. Amen? At beside that, actually yung anak ko may po yan eh. Mayroon po yan education plan. Sabi ko kasi ang purpose ko noon, mamatay man ako anytime, yung anak ko makapagtatapos. Kasi yung anak, pag hindi nakapagtapos yan, hanggang high school lang, hindi ko pinamaliit ang mga high school. Wala ko kasi masyadong mararating sa buhay. Construction, mahirap na buhay. Ang mga tapos nga ngayon, nahirapan pa magtrabaho. Yung mga undergrad pa kaya ang makapagtrabaho. Kaya to secure sa isang anak, dapat ang isang anak mapagtapos. Yun dapat. Kaya nga may nagtatanong sa akin, Pastor Lito, bakit isa lang ang anak mo? Ayoko nga magdami. May kureli paso latido, tapos hindi ko pa pag-aaral, hanggang high school lang, hanggang grade 6 lang. Tuglang ka. Praise God, kapag iwagyo, papagtapusin ang anak mo, huwag ka nang mag-anak. Bakit? Kasi kapag hindi yan nagtapos, natin na mahirap ng pamilya yan. Tama ba? So sabi ko sa anak ko, ano gusto mo anak? Praise God. Sabi ko, gusto mo ba ng iPhone na mamahalin? Kahit 75 ko kaya kong bilhin. Minsan ko lang ba bigyan ng anak ko eh. Ano sabi niya? Hindi po pa. Mayroon po ako kasing cellphone. Sabi niya, Kako, ano ba gusto mo? Siyempre siguro yung bata na hihiya pa. Praise God. So again, lahat ng gustuhin niya, ibibigay ko. Kasi walang hangad ang isang magulang kundi i-secure ang kanyang mga anak. Amen? Kaya kayo, huwag kayong magagalit mga anak na nanay nyo mahigpit, pinapagalitan ka. Si mama naman, alas 6 pa lang gusto na ko nasa bahay, alas 7 pa lang gusto ka lang ma-secure. Actually, mga dalagang na dito, sa panahon namin noon, panahon nila Sister Joy, pag dumako ang manok sa mga puno, lahat ng mga anak dapat nasa bahay na rin. Ibig sabihin, 6 p.m., kumpleto na dapat. Wala na sa labas. Ngayon hanggang alas 12, alauna, at sula pa kinunod.
Praise God. Wala nang gawin na. Makipagbanting-banting niya king boyfriend na, makipag-boyfriend pa, banting-banting sa akin namang oras, brethren in Christ. Bakit? The purpose of it, to be secure. Tama? Tama ba? Tulad yan, mayroong magkasintahan, praise God, legal sila sa magulang. Ang both parents permitted sila na magsama. Alam niyo po kung saan sila lagi nagtatambay? Sa tabi ng tulay. Mas-sweet sila doon, nagyayakapan, nagkikisan, sweet sila. Biglang mayroon na walang prenong truck. Hinagip sila, patay silang para till death do us part. Grabe yung pagmamahalan. Kung umuwi sila ng maaga, hindi sana na-aksidente. Sana maintindihan nyo, ang magulang nyo, gusto niya lang kayo i-secure. Amen? Mga anak, kaya hindi kayo pinapayagan makitulog-tulog kung saan-saan kasi baka maring ka. Tama? Naintindihan nyo? Hallelujah. Tulad dito po sa, alam niyo po ba niya, sa Tabot? Praise God. May nabalitaan dyan na nakasuhan niya isang babae, 10 lalaki ang nag-ring sa kanya. Praise God. At alam niyo po, dahil ang babae din nasira ang kanyang puri, ngayon, isa na siyang prostitute. Sinira ang kinabukasan. So church, dito man sa church, kumbaga, nag-ano din tayo. Ano lang, that's for your security. Sabi nga ulit sa katabi mo, security. Hindi naman malayo, tatay nyo na rin ako spiritual. So dapat, i-consider nyo na rin po yung mga payo-payo. Amen? Hallelujah. Kasi ang iba, pag kami pinipigilan ng nanay, Ma! Praise God. Hallelujah. Huwag kayo masyado pang wala mo ng legal-legal na matutulog kung saan-saan kasi alam niyo po, mga kapatid, hallelujah, tulad ng kwento ni MK, siya daw ang nire-rape. Oh, praise the Lord. Sobrang kapugi. Raping niya ng babae. Praise God. Sabi niya, alaya ka ng karapat. Talagang babae itang nalasing daw kasi ang babae. At yatang mitikuhan niya yata. Praise God. Si Marino nga, sa kagwapo na yan na nare-rape yan eh. Kaya dapat Marino, alas 6 pa lang nasa bahay ka na, huwag kang magpapaabot ng alas 7. Hallelujah. Amen. Kaya na yung kanya, buy one, take one, chicks silog. Chicks na may itlog pa. They're kidding. Nalapakan natin ang Panginoon. Gusto mo natin yung masaya. Amen. Yan ang mga chicks silog. Praise God. Chicks silog. Chicks na may itlog pa. Hallelujah. Hindi, si Marino, talaga yan? Napitin niya, mabait yan eh. Kaya, payo lang, halimbawa tulad kay, sino bang pangalan dito? Ang kapatid ni Arsen, si Kevin. Kevin. Si Arsen. Yan, natutuwa ko lagi sila magkatabi. Di ba? Payo naman tayo niyan. Pero may limitasyon. Yung parang pag-tipo, halimbawa, nagsasama sila natin sa bahay, nagpipintuhan, naghihila ng mga buhok. Pagkatapos pagdating ng alas 6, sasabihin niya kaya sa girlfriend na, mahal o honey, sweet o naman ang tawag niya. Langgamin na lang sila. Hallelujah. Sa sobrang sweet, honey, sugar, sweet, ano man ang tawag nila, sasabihin ni Arsen, Ben, uwi ka na, magsisix na. Kailangan nasa bahay ka na before. Ganon ang tamang pagkatipan. Amen. Tama ba? Yung dadalhin ka sa tama. Kaya yung girlfriend niya, napaka-blessed. Bakit? Kita mo man si Arsen dinala sa church. Amen? Alam niyo po, yung ibang boyfriend, dadalhin ka sa palat. Amen? Lukarin ka na sa palat. Pero si Arsen, dinala ka sa church, bless ka, sister. Hallelujah. Ang tunay at magandang boyfriend, yung dadalhin ka sa Panginoon. Amen? O, palapakan natin si Lord. Hallelujah. Attribute number 3. Praise God. May naintindihan ba kayo? Okay, attribute number 3, God provided us success. Sabi nga ninyo, success. Alaala ko tuloy, bakit lahat ng mga nag-CCR paglabas, success? Kaya tayo mga successful.
13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso o pagsubok kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin o subukin higit sa inyong makakaya. Kaya lahat ng pagsubok, kaya natin, tama? Kasi walang pagsubok na hindi mo kaya. Sabi ng Bible, hindi ka susubukin ng higit sa iyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso o pagsubok ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. Normal daw po yan. But God keeps His promise and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to test, He will give you the strength to endure it and so provide you with a way out. Lord, ang nagbibigay ng tagumpay. Kaya walang tukso na hindi kayang pagtagumpayan. Mga kabataan, lagi niyong tandaan, tularan niyo po ako. Dahil ako din duman din ang pagkabinata ko. Nakita niyo ang pagkabinata. Ang puti ko kasi nagtatrabaho ko din. Pogi ako dati. May pinagdaan lang pero hindi daw yung tsura ko. Hallelujah. Tingnan niyo po yung kabataan ko ng mga 16, 15. Kapogi ko. Mas pugi pa ko kay MK. Si MK nga, ganyan pa. Narinig. Ako na. Praise God. Alam niyo po ba mga kapatid na talagang may naglasing dahil gustong-gusto ako? Nung maglasing siya, nagwawala siya magdamag, i-squatter, ang dami mga nakatira. Sabi niya, hindi ako titigil hanggat hindi ko makakatabi si Toto. Praise God, hallelujah. Walang makatulog kasi nag-iingay, nagwawala, lasing eh. Hallelujah. Sabi ng ate ko, sige to, pagbigyan mo na, katabihin mo na. O sige, para manahimik, pinatabi ko. Aba, nung tumatabi ng uhubad, hallelujah. Praise the Lord. Hinubad na ang lahat. All the way na nakayakap sa akin, Marino. Wala nang saklon. Hallelujah. Alam niyo po, ang ginawa ko, sabi ko, pasensya ka ate. Hindi ko ibibigay ang aking pagkalalaki sa taong hindi ko mahal. Hindi dahil paklaro, kundi dahil siyempre ibibigay mo yung pagkatao doon sa taong mamahalin. Tumayo ako, praise God. Sabi ko kung kailangan niyang kumbangin para makatulog, kumbangin ko yan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya yung napangasawa ko siya, nakakuha sa aking pagkatao, maniwala kayo mga kapatid. So, ibig sabihin, alisin sa mga binata't dalaga na naandyan ng mais, bakit di mo patukain? Hindi ka manok. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka manok. Praise the Lord. Manok na. Hallelujah. Ang ganda gawin. Ang ganda po nun. Kasi ganito yung mga kabataan. Makinig lang po kayo kay Papa Lito ninyo, kay Tatay Lito ninyo. Kasi alam niyo po, ang belo, alam niyo po kung bakit puti yung isinusuot. Ang puti kasi, sign yan ng purity. Ngayon, ang totoong boyfriend, ihaharap ka ng buo sa altar. Praise God. Ano ibig sabihin ng buo? Never been touched, never been kissed. Pag iharap ka, susumbang ka ng puti, ihaharap ka sa altar, kaya doon mo pangalan siya ikikis eh. Pag sinabi na ng Pastor Lito, now you may kiss the bride. Doon pa rin, karin mo, John, karin mo, Neng. Hallelujah. Praise the Lord. O ngayon, doon pala yung legal. Sabi ko sa mga hindi na buo, I think not ha, case-to-case basis ang sinasabi ko. Meron kasing mga hindi pa sila yung kinasal ng ceremony, pero pinagkasunduan na ng magulang. Meron pong ganon. Naintindihan niyo ba ako? Ibig sabihin parang ikinasal na sila sa civil, pero wala pa sa seremonya sa church. Okay lang po, yun ang problema. What I'm saying is, yung mga sa binatang dalaga. Are you here, church? So maganda, ihaharap, praise God. Halimbawa, iyayaya si RC ng kanyang girlfriend. Babe, pagbigyan mo naman. Ko. Iyong na ang lahat, bebe.
Mahal, pasensya ka, kaluganda ka. Puri ko, dadalhin kita sa altar na buo. Yun ang dapat sa isang mga binata. Amen? Palapakan nga po natin sila. Ba't napunta tayo doon? Kasi tukso ang pinag-uusapan natin. Ang tukso kayang pagtagumpayan. Amen? Kaya ba? Kaya ba? Praise God. Nung nakaraan, anong sasabihin mo? Born again ako. Amen? Anong yaya sa'yo? Born again ka. Amen? Sabi mo, kaya mo yan. Sige, lakasan natin, kaya mo yan. Okay, pang-apat, balik tayo. God provided us seeds. Ano yan? Seeds. Basa tayo. Siya nagbibigay ng binhi. 2 Corinthians 9:10, at ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik. Dandanin natin with understanding. Sino ang binibigyan ng binhi? Ang naghahasik. Parang kriban tayo. Hindi nyo naintindihan yan ang binabasa. At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik. Sino ang binibigyan ng binhi? Ang naghahasik. Baliktarin natin. Pag hindi ka naghahasik, hindi ka bibigyan ng tama ba mali? Ulitin ko. Ang Diyos ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik. So therefore, ang hindi naghahasik, hindi mabibigyan ng binhi. Balikan natin with understanding. At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik, anong kasama ng binhi? Anong kasama? At ng tinapay na pinakapagkain. So kasama ang food, sabi niya, ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. English, tingnan niyo po, mga kapatid. Hallelujah. And God who provides seed for the sower. Pag sower ka, God will provide ng seed to sow, and bread for eating will also provide for sowing and increase the fruits of your righteousness, which manifests itself in active goodness, kindness, and charity. Naintindihan niyo ba ang sinasabi ng Bible? Pag giver ka, pag sower ka, He will give you the seed to sow. At kasama ng binhi, pagkain. Ibig sabihin, pag sower ka, hindi ka kakapusin ng pagkain. Kasi kasama sa mga binhi ay pagkain. Take note, mga kapatid, ito maganda. Pag ikaw ay nagtanim, aani ka ng marami, at ang sabi ng Bible, ikaw ay active pati sa kabutihan at sa pagbibigay. Masarap ang magbigay kaysa binibigyan. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, it's better to give than to receive. Praise the Lord. Palapakan natin si Lord. Amen? Kaya may binhi. Ito lang ang sikreto. Huwag kang maging madamot. Maging giver ka, maging sower ka. Pag nakita ng Lord na sower ka, God will give you the seed to sow and bread for eating. Mayroon kang pagkain. Ngayon, kung kinakapos ka ng pagkain, baka hindi ka marunong magtanim. Kasi ang pagkain, kalakip ng binhi doon sa mga nagtatanim. Amen? Okay, sum up po natin. I'm about to be done. Sige, next. Hallelujah. So, apat, mga kapatid, God provided us salvation. God provided us security. God provided us success. And God provided us seeds. And those are the 4 S: salvation, security, success, and seeds. Last verse, Psalm 68:10. Ang iyong kapisanan, ito yon, kapisanan, ay tumahan doon. Ikaw, O Diyos, ipinaghanda mo ng iyong kabutihan ng lukha. Maganda sa English, kasi sa Tagalog ipinaghanda. Your flocks found a dwelling place within you, O God, in your goodness did provide for the poor and needy. Sabi ng Bible, sa iyong kabutihan, Lord, tinugunan mo ang pangangailangan ng mga tao may pangangailangan. Last verse, brethren in Christ, God
provided us salvation. God provided us. Na tayo? Ulit ako mga kapatid. Sabi niya, He provides everything by His grace. He provides everything by His goodness. He provides everything by His greatness kasi makapangyarihan ng Diyos. And He provides everything by His generosity. Ang Diyos ay mapagbiyaya, mabuti, dakila, at mapagbigay. Ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo dahil sa biyaya, kabutihan, greatness, and generosity. Have you recalled nang i-release ko po doon sa New Hope? Kaya tayo nabubuhay dahil ang Diyos ay naging mabuti sa atin. Amen? Hallelujah. Sige po, talakanta mo po minsan pa mga kapatid at pasalamatan po natin ang Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, God will always, brethren in Christ, bless us. Hindi lamang spiritual na bagay, maging po sa mga spiritual na bagay at physical na bagay, financial na bagay, God will provide. Hallelujah. Kaya mga kapatid, let us have heart, mga kapatid, puso na hangad na maglingkod sa Panginoon. Alam niyo po, wala naman tayo pwedeng iganti sa Panginoon kundi yung maglingkod because God is good. Sige po, close your eyes and bow your head. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. As you bow your head, church, and as you close your eyes, idalangin mo kay Lord na magkaroon ka ng puso na mapaglingkod sa Panginoon. At sasabihin mo, Lord, this will be my prayer na magkaroon ako ng heart of a servant. Hallelujah. Actually, sa lahat ng ginagawa ng Diyos na kabutihan, ang tanging pwede natin gawin ay maglingkod sa Kanya. Hallelujah. Church, whatever situation you have right now, may pangangailangan ka man, financial, put in mind na lagi mong pwedeng sabihin, God will provide. May mga anak na kailangan mo, nangangailangan ka ng pagmamahal, pagkalinga, ng magulang. God will provide. So whatever need, emotional man yan, intellectual man yan, kung nag-aaral ka, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng katalinuhan. Kung materially, wala ka, church, your God is able to do exceedingly, abundantly, above all that you could ask or think. At kung ikaw, financially, medyo kulang ka, God will provide. Church, let us pray. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa panalangin. Rabasanda, Rabasiko, Rababayante. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We hold on to your word. Na ang sabi, Panginoon, na yung mga salita, you will provide everything we need, Jesus. Either ito man ay spiritual, emotional, intellectual, physical, material, financial. Lord, you are able to provide everything. At lahat ng iyong mga anak na narito, whatever situation we are in, Lord, kaya mo kaming pagpalain, Jesus. Lord, salamat sa iyong mga salita. Pinangahawakan namin kung paano nag-manifest ang declaration ni Abraham that God will provide, God will provide, God will provide. Same thing, Lord. We declare that you will provide, Jesus. And we pray na magmamanifest ang iyong provision, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na walang bagay na hindi lingid sa iyo. Wala po kaming bagay na maililihim sa iyo. Alam niyo, Lord, na minsan
dumarating sa punto na wala kaming matakbuhan, wala kaming malapitan, wala kaming maiyakan, wala kaming mapagsumbungan. But praise God, you are there, God, para kami, Panginoon, yakapin, para kami, Panginoon, ay i-providean sa lahat ng aming pangangailangan. Lord, I pray sa lahat ng kabataan na narito, their lives will never be the same again. You will make them successful, Panginoon. Hindi lamang sila iniligtas mo, papagtagumpayin mo sila, Panginoon, pagpapalain mo sila, Panginoon, sa kanilang buhay. Hindi kasayangan ang maglingkod sa iyo, hindi kasayangan ang oras ang maglaan sa ministry, Panginoon, because you are the God who is able to bless us. Lahat ng pamilya na narito, Panginoon, alam po namin na bless mo, Panginoon. Salamat, God. Pamilya namin sa abroad, pamilya namin dito sa Pilipinas, wherever they are, pagpalain niyo po yung aming pamilya, Panginoon, kung paano mo bless ang Israel, Jesus. Despite na maraming mga problema silang pinagdaanan, ganon din, Panginoon, ang bawat isa sa aming pamilya ay kaya mong i-bless, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We decree that your word will manifest, Jesus, sa aming mga buhay, Panginoon, that truly, that you will be our provider. Makikita ng mga tao, mararanasan namin ang personal na ikaw nga, O Diyos, ang aming provider. Salamat, God. Salamat, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty name. Magsabi ang lahat ng Amen and Amen. Makakawa po tayo.